Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosip ang tulong na kailangan mo. Sagot kita sa True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Magandang hapon mga kapatid, ako po si Cheryl Cosim at ito ang espesyal na serye ng Sagot Kita, Aplikante Serye. Araw na ulit ng Miyerkules, samahan niyo po akong kilatisin ang mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. Ano ang kanilang mga plataporma? Ano ang kanilang mga advokasya? Paano nila bibigyang solusyon ang mga mabibigat na problema sa bansa? Live po tayo sa True FM sa 105.9 at syempre present din po kami sa inyong mga telebisyon sa True TV Channel 19 sa Signal. Ang ating aplikante ngayong araw ilang beses na pong sumabak sa bakbakan para magserbisyo sa bayan. Si retired Marine Colonel Ariel Querubin. Makisali po sa isang oras na job interview dito lang sa Sagot Kita Aplikante Serye. Hindi po mawawala ang ating question of the day. Ayan, tuwing Miyerkules, ito po ang itinatanong namin sa inyo. Baka nagbabago. Ano ang pamantayan nyo sa pagpili ng senador? Comment na po kayo at i-share po ang ating Facebook at YouTube live stream. Kung kayo po ay may tanong mismo kay Colonel Querubin, maaari po kayong mag-post sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Again, that's 8689-3289 or 8689-3290. Oras po natin mga kapatid, 6 na minuto magkalipas ang alas 4 ng hapon. Sino nga ba ang senatorial aspirant na si Ariel Querubin? Ang kanya pong buong pangalan, Ariel Oliva Querubin. Ipinanganak po siya noong March 28, 1956. Ipinanganak sa Dagupan, Pangasinan. Graduate ng Philippine Military Academy noong 1979. Nag-aral ng Masters in Defense Studies sa University of Canberra, Australia noong 2003. Ngayon, magkakasama po natin siya ng live dito sa studio. Welcome sa Sagot Kita, Ariel Querubin. Colonel, salamat po sa inyong oras. Magandang hapon sa iyo, Cheryl, at sa lahat ng mga napakarami mong taga-subaybay. Sana nga po. Sabihin ko masantos ya hapon si kayo. Kasi nga, Dagupan, Pangasinan. Pero mas fluent po kayo sa Ilocano. Ilocano tayo. Daiset labat so antakya salita. Shakmat, daiset labat. Ayan. Sa mga kababayan po natin dyan sa Pangasinan, lalo na yung mga Pangasinense kasi, mas siguro, ang sinasabi ng mga Ilocano, pag sanay sila mag-Ilocano, hirap silang matuto na magpag-Pangasinense. Yung mga Pangasinense naman, medyo hirap din pagdating sa Ilocano. Yeah, yung mga, alam mo yung mga siblings ko, very fluent yung ano nila, Pangasinan. Tinatawag namin nung mga bata kami, pag naririnig namin yung mga magulang namin na magsalita, naku, nagja-German, di na namin maintindihan. Kasi ang bibilis magsalita. Pero nag-aral din po kasi ako po yung nagstay sa Kalasyaw kami. Kalasyaw. Masarap ang putot kutsinta namin. Kayo, bangus. Diba? Bunuan bangus. Pero yung sa amin po, tuwing summer, nandyan kami kasi Bulakenyo naman po ang tatay ko. So, hati. Pero nakapag-aral ako isang taon sa Dagupan. Pero bumalik na po ako. So, very little lang talaga yung din alam ko. But I'm proud to be, galing ng Pangasinan ng aking ina, ang aking nanay. So, kayo po, Ilocano ang parents. Parehas sila na from Ilocosur. Ilocosur. My dad, Benjamin Bello Querubin, no? Yung Querubin kasi is from Kawayan, Ilocosur. Yung grandmother ko naman, Bello, is from Santa, Ilocosur. My mother naman,
Martinez Uliba, yung Martinez ng Candon, yan yung mga relatives namin. Yung Uliba, yun ang tinitrace ko kasi hindi common yung family name sa Kawayan, Ilocos. Pero na-trace ko yan na maraming Uliba sa Bicol. Bicol, Sa Camarines Sur, no? Oo. Particularly sa Iriga. Kasi may nag-vice mayor doon na Uliba yung apelyido nung binisita ko after nung na-release ako noong 2010. Kamukha siya ng mga uncle ko. So, possible. Posible na doon Alam nyo galing. naman tayo kung saan-saan tayo nakakarating. Kagaya po kayo, Ilocos Sur talaga, pero na-destino po ang inyong magulang sa Lingayen, Pangasinan. Pangasinan, Kaya, yes. ayun po, doon na nagtagal. Yes. Ayan. yeah. At least nakasanay pa rin po kayo, kahit papano, pareho po kaming medyo lang. Ay, makasalita kami, daiset Daiset labat. labat. Pero kaya natin yung, di ba? Pag Pangasinan, on na. Ayan. Pag Ayan, on, on, yeah. oo. Oo, yeah. Ayan, oo. Ito po, simulan na po natin kasi po isa po kayo sa mga aplikante ngayong 2025 elections, midterm elections. Gusto po natin dito sa programa ay makilatis ng ating mga kapatid para kilala nyo yung inyong mga pinagpipilian bago kayo gumawa po ng inyong listahan na 12 sa pagka-senador. Hindi po sana ang nagiging basihan. Though tanong po namin yan sa inyong mga kapatid, ano ang inyong pamantayan sa pagpili ng senador? Sana hindi po dun kasama na kilala lang yung pangalan. But more of ano ba yung mga nagawa, contribution, or magagawa para po sa bayan. Kaya po, isinalang natin, isa sa nakasalang po ngayon ay si Colonel Querubin. Noong 2010 po, ay unang subok nyong makapasok sa Senado. Ano po? Pero nabigo ka. 2025, ikalawang pagkakataon, bakit gusto pa rin sumubok ulit? Alam mo, Cheryl, kasi wala naman na bago, no? Yung unang pagtakbo natin noon at ngayon no, yung the same na problema pa rin na andyan. Ayaw naman natin na manood na lang, no? Although sabi nila, nasa comfort zone daw tayo ngayon. Pero wala naman kayang ipalit sa pagmamahal natin sa bayan, sa taong bayan. Hindi kayang tumbasan ng pera yan. Yun ang reason na hindi natin kaya na manood na lang, no? Sa nangyayari sa atin. Nandyan pa rin ang corruption, nandyan pa rin ang kahirapan. The same problem ba na hindi naman nabago talaga, ilang taon na nagdaan. Ganun pa rin, no? So, yun ang dahilan natin na mas tayo ngayon na tumakbo kasi nakita natin lalo, no, nung nasa private life tayo, nakita natin na wow, kayang-kaya ko pa ba lang maging productive ba na makatulong kung paano na maibisan lahat itong hinaharap natin ng mga problema. Sa tagal nyo po, okay, nung bumalik po kayo sa private, pagiging private citizen, ano po yung naging obserbasyon nyo at nakita nyo, sabi nyo nga it's the same problem Yung talagang nag-udyok sa inyo na mayroon pa may magagawa ako. Susubok ako, whether, syempre good kung mapalarin man, but ang mahalaga ay hindi ka lang tumunganga at talagang pinagmasda na kung ano man yung nangyayari sa paligid. Yeah, alam mo, Cheryl, kasi sabi ko nga, itong laban ko ngayon, hindi ko laban lang ito. Kasi kung laban ko lang ito, ba't pa naman papasok tayo, no? Pero laban ng taong bayan. Kasi nakita ko, no, habang umiikot tayo, I'm not a know-it-all guy. So, pagpasok ko sa ibang mga lugar ba na pinupuntahan namin, iba-iba yung mga concerns na nire-raise nila. So, hindi gaya nung iba na mga politiko na pagdating nila meron ka agad sila na ready na plataforma na akala mo yung sinasabi nila na solusyon angkop ba doon sa lugar na yon? Hindi naman pala, no? So nasubukan natin. In fact, sabi ko, ito rin yung pwede ko ipagmalaki. Kasi sino ba sa kanila yung nakasubok na tumira sa Jolo, sa Basilan, Tawi-Tawi, Palawan, no? Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bicol, Camarines Sur, dyan sa Central Luzon, Bataan, Zambales. Sino sa kanila ang naka-experience nun?
Nasubukan natin yon. At naikot nyo po yun. At naikot ko yan. So, kung sasabihin lang kung ano yung pangangailangan ng taong bayan, yung problema nila, alam na alam natin yan. Hindi masusolusyonan eh. Kung kayo'y mananatili kang nasa top all the time, kailangan mong bumaba sa Yes, grassroots. sa grassroots. Yeah, Oh, okay. that's true. At para makita mo saan ba natin sisimulan yung solusyon. Yeah. Hindi yung magmula sa taas pababa. Kailangan magmula sa baba pataas. Yes. Ano po? So ito at doon po sa magmula nung 2010 hanggang ngayon 2025, almost 15 years. And sabi nyo nga po nasa pribadong sektor po kayo. Ano pa yung na-experience nyo na what have you been doing? Ano po, saan kayo naging busy ba? Para lang ma-update po yung mga kababayan natin. Alam ninyo, right after I got out of incarceration, I was taken in. I was my services, no. I was engaged by a big company, no, kung saan naging vice president naman tayo, no. At nung na-reach natin yung 65 years old, di nag-retire tayo. Kaya nga sabi ko, ano bang gagawin ko na ang daming sabihin na natin, kahit nung nasa serbisyo tayo, marami tayong pinangarap na gustong gawin. Pero hindi naman natuloy. And nito ngayon, every time sabi ko sayang naman yung ang lakas ko pa, no. Yung I have dedicated all my life for love of God, country and people. Ilang namatay tayo, clinically dead. Yes, I would like Yeah. to talk about that. Alam niyo po na-discover namin na namatay na po si Colonel Quirubin. Opo, noong 1989. Yeah. Nasa morgue na po siya. Yeah. Okay. Kwento niyo nga po sa amin. Yeah. Nasa loob na kayo ng morgue? Yes, ito yung kaya nga sinasabi ko, no, yung dark chapter ng buhay ko na yan, it brought me bitter lessons. Kasi sabi ko, yung bang animosity that was created from soldiers fighting each other, it took several years to heal. So ang hirap yan na mag-aaway-away uli. Kaya nga ang panawagan ko palagi sa sundalo ngayon na sila yung fulcrum kasi, yung armed forces, na you remain neutral, non-partisan. You should be there, no, to put stability to our government, no. Kasi otherwise magkakagulo tayo, magsasuffer nito yung taong bayan. Balik tayo nung 1989. Okay. I led the assault of Camp Aguinaldo then. I was a captain. So ang binabaril ko na si Korska na yung piloto is my friend. No, hindi rin niya alam na yung pag-release niya ng rocket, yung tinamaan kaibigan din niya. So I landed. I had 67 shrapnel wounds. Wow. My pancreas got ruptured. A portion of the left lobe of my liver, 6 feet of my small intestines were cut off. So namatay tayo, no? Ilang ulit muntik mamatay kasi balik uli ako ng serbisyo. So lahat na enkwentro ko, yung ibang mga encounters ko, ang namamatay yung mga katabi ko na mga marine sa tao ko. They took the bullets intended for me. Kaya nga ang sinasabi ko, ano ba ang gusto ni Lord para sa atin? I was given a new lease on life. I was spared several times, no, from getting killed. Ano ba ang gusto nila? Ano ba ang gusto ng ating mahal na Panginoon na gampanan ko, na gawin ko? Kasi nga po, sabi nyo, clinically dead na kayo. Sinabi, nasa morgue na kayo. Paano po ba nangyari nun? Okay, ito po yung during the time that you were saying na nagtamo po kayo ng 67 na shrapnel. Yes. Okay, so inoperahan po kayo. And then Tinry ganito, kayong- no? Opo. Sa mass evacuation kasi, yung policy ng mga hospital, they tend to those who have better chances of survival. So in my case, all my vital signs were zero. So isinantabi na ako doon sa mga patay. Okay. Ngayon, may nakakita nung aking graduation ring and my little finger twitch. So, sabi niya, opisyal yun, no, na pero I was nasa mga patay na. So, nag-usyoso yung isa, pagtaas niya, palpatory pa. Pwede pa pala. So, kinausap nila yung mga gwardiya na naandun na kung pwede ba akong dalhin nila sa AFP Medical Center. So, nangyari yon.
Ngayon, pagdating doon sa AFP Medical Center, there were 3 sets of doctors who operated on me for 13 hours. Dahil sa To re- dami naman po ng shrapnel Yes, na to repair my tinamo nyo. pancreas that was ruptured, to remove a portion of the left lobe of my liver and 6 feet of my small intestines. Ilang taon po kayo nun, sir? I was, that was in 1980 and I was 33 years old. Opo. So ngayon, nung 13 hours. nung na-feel ko na may mahapdi sa akin, nag-ano ako, nasabi ko, buhay yata ako. Kasi lahat ng mga, yung sabi nila, mga elements ba, nung pag namatay ka na una mawawala sa'yo, yung sense of vision, nangyari sa akin yon. Yung sense, ang pinakamahuli na mawawala sa'yo, yung sense of hearing. Opo. Nangyari yon. So habang nawawala na yung vision ko, naririnig pa rin yung matao ko na, Sir, wag kang matulog. Wag kang pumikit kasi mababaw yung tama mo. I was whispering to them na ganito ang giyera. May masasakripisyo na buhay. Tanggap ko to. Noong nagising na ako na tinitreat ako na ganyan, sabi ko, buhay yata ako. I was at the surgical intensive care unit. So when I opened my eyes, at first blurry siya, pero ang nakita ko, parang yung mukha mo rin, angelic face. Ay, sarap naman pakinggan nun. Sabi, habang nagkiklear na ganyan, naka-white na robe siya. The doctor. Would you believe, ang ano ko agad, Lord, thank you very much. Kasi makasalanan ako. No? I'm a mortal sinner. But you have accepted me in heaven. So I thought I was you were in heaven. in heaven, yes. So yung si Doktora became my first wife. Oh. Yeah. Na in love po kayo agad. Yeah, doon lang kami nagkita sa ospital na. So, Ang sarap. Ang ganda naman ng love story po ninyo. So, And hindi how lang long po- were you together? yeah, well, we finally got married, no? Noong 1992. Okay. 3 years naman. 2 years. Mga 2 Na years. actually, we started as a yung professional relationship, no, doctor-patient, until I escaped from the hospital to live a life of a fugitive. So that was the time na sabi ng mga kasama ko rin na nagtatago, Ariel, ligaw mo si Doktora kasi yan yung pacemaker, yan ang buhay mo eh. So I did that. So I was in hiding when I Paano ang started. ligawan while in hiding? Well, yun ang sikreto Di na ba? maganda. Galing nyo doon, sir. So ngayon, nung kami na, umalis naman siya papuntang States. And that was the time na nahuli ko. So would you believe, no? Doon ko napatunayan na mahal pala niya ako dahil umuwi siya. At bakit ako nahuli naman? Kasi at that time, I was looking ba for a surgeon na who knew my history, my medical history. Kasi 1 linggo na ako na hindi nakakadumi. And ang ano doon is, ang komplikasyon is, pwede may adhesion ka, pwede may obstruction. And kung lumala yan, poison ka na. Blood poison, di ba? Yes. So naghanap ng mga doktor. So I went doon sa isang kaibigan namin na malapit sa Dilo na. I didn't know na binabantayan na pala ng military yon. So naghabulan na kami. So finally I was caught. I was jailed, no? And finally I was released Christmas Eve of 1992. 1992. Yes. And kahit na wala pa akong sweldo, wala lahat, namatay na naman yung 21 Marines sa Basilan. Noong nakita ko ng mga senior officer ng Marines, nandito si Ariel, itong padala natin kasi anyway, war freak yan eh. Hilig naman niya gera. Wala akong sweldo, bagong panganak yung misis ko. So I didn't question them. I didn't kasi sabi ko, soldiering was the only thing I know I can do best. And it's for the country. Yeah, it's all for the country. Even before, no, yung sabi ko, namatay tayo, no, nakulong, all for love of God, no, country and people. Hindi ko sarili yung iniisip ko, kundi taong bayan. May mga, nakikita ko po at ramdam ko yung inyong pagmamahal sa bansa. Pero hindi po mayalis, may mga ilan po tayong mga kababayan
yung pag ganyang pag-oobserba, imbis na manaig yung pagmamahal sa bansa, nadidismaya na. Parang nag-give up na lang. 'Di ba? Parang magkanya-kanya na lang tayo. Survival mode na to. Basta ako, magtatrabaho, ganito. Cheryl, gusto ko sana i-correct yan. Kaya nga sabi ko at dapat matapang tayong harapin ang kinabukasan natin. Let us not lose hope kasi hanggat may buhay, you take it from me. No? Hanggat may nananalaytay pa rin na dugo sa ano ko, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ayan po. Yeah, you take it from me. Kasi I've been through a lot Pero ito ngayon, no? Bakit tayo kamo tatakbo? Kasi nga, nakikita ko na marami pa akong pwedeng magawa. No? Para sa taong bayan, para sa minamahal natin na bayan. Puntahan po natin, Colonel Quirubin, pag-usapan po natin ang inyong mga plataforma. Nung unang takbo nyo po sa Senado, tapang at prinsipyo ang ibinida mo. Bakit mahalaga po ang tapang at prinsipyo? Kasi nung panahon na yon wala akong hesitation, no? Matapang ako na ipaglaban ba kung what I think was right. Ipaninindigan ko 'yan. Kaya prinsipyo lang. Kung yung iba mayaman sila sa pera, yung Ariel Quirubin mayaman siya sa prinsipyo. So tapang at prinsipyo. Hanggang ngayon po ba yan po ang bibit-bitin nyo? Yes. Kasi sabi ko nga hindi na mababago yan dahil nung graduate ako sa PMA, would you believe, meron akong nakita na isang passage na I was attracted to it. I didn't know it was a Bible passage, but kinuha ko siya. And what was that? Inilagay ko yan sa yearbook namin, sa The Sword. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. 45 years ago until now. Yan ang life verse nyo po. Yeah, Ayan. I have maintained a good name. Paano nyo na po itutulak ang good governance sa kabila ng mga issue ng korupsyon po sa pamahalaan pag kayo po'y pinalad na makarating sa Senado? Alam mo, yung good governance na yan, I've been saying time and again, even nung mga unang mga interviews ko, the best antidote really to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance. Yung corruption naman, good governance pa rin ang pwede mag-address niyan. Pero kakayanin natin na magpanukala ng mga batas ba na para mapaigting ba yung anti-corruption na advocacy namin. And napansin ko naman na marami tayong mga ahensya na talagang ginawa yan para labanan ng corruption. COA, for example. Would you believe, yung COA nga, nagbibiruan sila Akala mo Commission on Audit. Hindi pala Commission or Audit. Or audit. Oo, di ba? Pagdating naman sa yung mga pati yung anti-red tape na law natin, hindi pa naman din pinapaikot-ikutan lang nila. So ang kailangan natin talaga yung magluklok tayo ng mga leaders ba na may political will. Yung bang may takot sa Diyos, kasi kung may takot ka sa Diyos, may konsensya ka. No? Naalala ko tuloy si Mayor Magalong, kasi pag nakakausap ko rin siya, yan ang kanyang good governance. Yes. Siguro po kasi kayo nga sa mga tao natin, ang mga kayo po na nasa serbisyo ay nakikita kung ano talaga din yung realidad pagdating po sa talking about Mayor Magalong, di ho ba nakulong kaming parehas fighting corruption? Kaya kami, yung like-minded na people, ang dali lang namin mag-connect, kasi parehas kami ng nasa isip ba? Good governance po Good talaga. governance. Yeah, that's what he's pushing also. Ngayon po, ang sinasabi nyo, Colonel Quirubin, ang sinasabi nyo, ang misyon ko, kinabukasan mo. Anong partikular na misyon po ang tinutukoy nyo dito? Well, alam natin kasi, diretsuhin na natin. Yung dapat na mission ko, yung kinabukasan nila. Ito yung dapat gumanda, kasi sabi ko nga, yung mga sumuporta sa atin ng mga general, sabi nila, Ariel, we stand united with you to fight corruption, uplift the living conditions of the poor, and protect
our sovereignty, no? Going to yung uplift the living conditions of the poor. Yun pong gusto nyong tutukan, food security po sa bansa. Yes. Ayon po sa datos ng Social Weather Stations, Colonel, 16.8% ng mga Pilipino ang nakararanas ng katamtamang gutom. Katamtaman po pero nasa 6.1% yung nakakaranas naman ng matinding gutom. Ano po ang nakikita nyong problema at solusyon dito considering agricultural country tayo? Kung tututukan lang, napakaganda ng ating lupa, 'di ba? Pwedeng mapagtamnan, napakalawak na dapat hindi problema ang pagkain. Yeah. Well, ganito 'yon, no? Ibalik At ko. nakaikot na po kayo, dagdag ko lang Yeah. po, sa dami ng probinsyang natirhan nyo. Yeah. I'm sure nakita nyo po na kayang mamuhay. Yes, Hindi yes. dapat pinoproblema ang pagkain. Yeah, yung plataforma ko muna yung natin, di ba? Opo. Madali mo lang siya matandaan kasi bet ko. Yan. Bet ko. Yan. Sige. Yung B is busog na tiyan, yung E edukasyon, yung T naman is trabaho at sapat na kita, at yung ko korupsyon lalabanan ko. Bet ko. So sa mga millennials madali lang matandaan 'yan, di ba? Bet Opo. ko ito. Aha. Bet ko si Ariel Querubin. So mapunta naman tayo doon sa sinasabi ninyo Food security. food security. Marami kasi nakatiwangwang sa pag-ikot namin, no? Marami nakatiwangwang na military reservation. Ano naman ibig sabihin dito? Pwede naman tayo makipagparte kasi kung kailangan niya ng armed forces para sa kanilang pensyon, for example, di ba? Pwede naman tayo makipagparte na yung kaya natin na makuha sa kanila sa ipapanukala natin na batas later on, taniman ng mga high value crops, gawin natin, tayuan natin ng poultry, piggery, gawin natin grazing land para sa mga baka. Kasi sa totoo lang, nag-aangkat tayo ng mga agricultural products. Nakakalungkot. Yung prino-process nila sa mga yung canned goods, di ba? 80% of the meat comes from abroad. So pagka ito na-address natin yung problema sa kakulangan, di kusa rin bababa Yung mga presyo. yung mga Yeah. presyo ng bilihin. Yes. At isa pa, yan yung mga dapat tutukan natin later on na para maibsan, no, yung ma-address natin yung pag nagtataas ang mga presyo ng mga bilihin yan, supply, no. Magtulungan natin kasi pag nagtayo tayo, balak ko na later kung palarin tayo, magtatayo tayo ng mga community support center sa mga kampo. Kasi wala nang kalaban eh. So ngayon, itong mga sundalo natin, hikayatin naman natin yung mga kababayan ba na magtanim dito sa military reservation. Bayanihan. That way, mailalapit pa natin yung taong bayan sa gobyerno. Kasi yun ang ngayon, ang tingin nila wala So, yan, no? Community support centers, tulungan natin, magsaka, lahat ng mga kababayan natin, magtanim sila ng mga high value crops, magtayo ng poultry, piggery, even bakahan dyan or whatever. And at the same time, the way I see it, Colonel Querubin, ay magkakaroon ng relasyon. Yes. Yung mga nating Tao. mga kababayan at yung mga tao sa militar. Yes. And pag naging maganda yung relasyon, yung trust nandoon, they will feel hindi katulad ng masabi po natin na mayroon tayong mga kababayan na yung trust nila, tiwala, nakampante sila na may militar. Imbis na may trust at tiwala at kampante, may takot. Yes. So mawawala yon. Yeah. So magiging, Yeah, kasi sabi ko nga di ba? Ngayon dapat maganda na kasi ang taas ng trust rating ng armed forces. So ngayon yung sitwasyon na yan na mahikayat natin, no? Balik na kasi tama yung sabi ninyo, no? Dahil nga sa kakulangan ng ating gobyerno na i-address yung mga main issues na yan, corruption, mga poverty, unemployment, non-delivery of basic services, social injustice, police brutalities, military abuses. Yan yung mga dahilan na meron nagre-rebelde.
And yun, paulit-ulit, akala nila siguro yung Ariel Kerubin, hilig lang na makipaggera. Every time na ma-interview ko noon, yung mukha ko parang galit na galit ba? Pero at least ngayon, nakaka-smile na tayo, di ba? Paano ka mo noon? Uuwi ako, may patay akong tao, nakapatay ako ng kapwa ko Pilipino, na pagtitignan mo naman, ba't hahantong dito na tayo-tayo yung nagpapatayan, di ba? Samantalang pwede pala natin na iayos ito. Kaya nga sabi ko, I have seen and felt a lot of sufferings while out there in the field, fighting all the armed groups, and while being jailed twice. Being given amnesty twice, being brought to the morgue, clinically dead, fighting for what I believed was right. So why can't we all sit down, no? Talk, settle all our differences to end these armed struggles? Because if we remain fighting each other, we will never progress. Where are we now? Pagdating po doon sa mga tao, the way you see it po ay matagal pa ba or kaya naman talagang solusyonan na wala ng rebelde po? Well, ano yan, no? Ang sabi ko nga, the best antidote to insurgency, violent extremism, and even terrorism, it's good governance. Pag nakita nila na maayos yung patakbo ng mga chief executives natin sa LGU, kusang nawawala yan. Yeah. So, ang ano dyan paano natin gagawin? Una siguro, labanan ng korupsyon. Kasi yung, sabi nga ni late Pinoy, di ba? Pag may corrupt, may maraming mahirap. Mahirap. O mga kapatid, simula pa lamang po ng ating pagkilatis kay Colonel Kerubin. Sali po kayo sa ating discussion. Mga may gusto po kayong itanong sa kanya, maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. To the right, to the right! To the right of the FM. The Kingdom, now on its second week. Ang job interview para sa tagapaglingkod ng bayan. Aplikante Serye sa Sagot Kita sa True FM sa 105.9. Nagbabalik po ang Sagot Kita, Aplikante Serye. Ako po si Cheryl Cosim, kasama po natin Senatorial Aspirant Ariel Kerubin. Colonel Kerubin, dito na po tayo sa mga issues. Ano po, na-link po ang pangalan nyo sa ilang kudeta sa bansa noon. Doon po siguro sa mga bata-bata pa ngayon na hindi na po alam masyado yung mga nangyari doon. Ano ho ba ang dahilan noon? Well, lahat naman, no, very consistent tayo. Sasabihin ko, nangyari lahat yun dahil sa pananaw ko na pagmamahal ko sa taong bayan, pagmamahal ko sa bayan. I did everything ba dahil sa paniniwala kong tama kami. At ngayon po ay may amnesty program ang pamahalaan. Ano po ang take nyo on that? Well, sa ako mga kasi, rebelde? well, I spoke before, no, sa Congress ba about the amnesty proclamation ng ating mahal na Pangulo. So I said, I didn't prepare any statement. So when I appeared sa Congress, I was pointing ba doon sa mga left-leaning natin na mga congressmen, congresswomen. Ang sabi ko, our enemies, now they're my friends because I became a rebel myself. They are no longer ideologues, but they thrive on issues. So for as long as these issues will not be addressed by our government, issues such, enumerate ko yan, corruption, social injustice, non-delivery of basic services, poverty, unemployment, police brutality, insurgency will persist. So, no, wala itong amnesty kasi na to, no? Parang ako, recipient ako yan ng 2 beses na binigyan ako ng amnesty. Pero alam ba ninyo, yung binigay sa akin na amnesty, panibagong buhay ko. Nung nabigyan ako ng amnesty, after that, nabigyan ako ng Medal of Valor ko. So I was still a productive, no, na military officer. Accomplishments ang dami, no? Kasi finally I have earned 49 combat medals and awards. Ang sabi ng Armed Forces, yun daw yung pinakamarami.
Pinakamarami. Yeah. So, being ano, no? Tibay nyo, sir. Binig- Siguro sabi ni Lord, hindi pa tapos ang mission mo talaga. Yeah, so binigyan ka ng dalawang amnesty. Nung pangalawa ko, sabi nga ni the late Senator Joker Arroyo, why are we going to give these people another amnesty? You look at Ariel, you look at Danny Lim. These people are recidivists. So sabi sa akin ni Senator Frank Drilon, Mr. Chair, can we hear from them? Can we listen ba? Can we what have they done when they were given their first amnesty? So I was made to read from my prepared statement. So anong sinabi ko lang, naging productive ako. Kinento ko sa kanila right after I was given my first amnesty na mayagpag ako sa karir ko. And then I was supposed to be the first general in my class. Na brigade commander na ako sa Marawi. Anong ginawa ko? I left my comfort zone. Question the legitimacy of a sitting president. Ang sinasabi niyo po, walang kailangan sanang bigyan ng amnesty kasi sana walang magre-rebelde. Kung sabi niyo nga po, Yes. ay walang nakikitang mali. Mali, yeah. Ayan. So, parang nakita ko po yung connection ng sabi niyo, yung prinsipyong pinaglalaban niyo. Yes. Parang, binigyan mo ako ng amnesty, salamat. Gagawin ko ulit ang trabaho ko. Dito ako sa tama. Pero pag may nakita ako ulit, hindi ko tatanawin na utang ng loob yung amnestiya para baliin ang prinsipyo ko. Yeah. Pero ngayon kasi nung amnesty proclamation na ating mahal na Pangulo yun na nabigyan na amnesty noon, hindi na uulit. hindi na raw pwede mag-avail. So Madam Aring, kung tayo pa, may makita ko rin, kunwari mag-isip-isip na ako kasi magsi-69 years old ako, nagre-rebelde pa rin ba tayo? So, I have learned my lessons. Doon naman po, punta tayo sa another issue. Ito pong nakitang underwater drone sa Masbate. Tingin niyo ho ba'y may kinalaman nga ito sa seguridad po ng bansa? Ano po ang inyong rekomendasyon na gagawin ano po ang inyong rekomendasyon na dapat gawin ng pamahalaan sa isinasagawang investigasyon? Kasi doon po, I was able to talk to Commodore J. Tariela about it, and isinasagawa pa nga po yung investigasyon, and though may nakita sila na may bahid na pwedeng may connection po sa China. Well, ganito rin yan kasi yung drone na nakita nila, ang initial na findings nila, meron mothership. Hindi siya galing sa taas, hindi naman siya galing sa ilalim na submarine ba, kundi galing siya sa isang mothership na ni-launch yan. So meaning, kung madalas tayo nagpapatrolya dyan, hindi naman mangyayari ito. So dahil ang labanan dito sa West Philippine Sea natin it's all preponderance of forces. Kung yung China 100 yung barko nila, tayo ilan lang. So anong solusyon dito? Paano natin ma-maximize what we have? You know what? Ang sabi ko nga, yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act na ipasa ngayon, that is a welcome development. Kasi sabi ko nga, we should never be dependent forever sa isang superpower. We should be able to stand on our own. Yeah. Kasi that way, we can even get more concessions from all the superpowers. Kasi yung situation natin, yung location natin, geographical location natin, Yes. very vital, very strategic. Napakahalaga pala natin, Yes. na bansa. So So, kahit na sabihin natin, hindi kaya namin, sila na mag-o-offer, hindi Yes. tayo yung kailangang manghingi. Manghingi. Oo. Yeah. Yun yung pero we should be able to show them na kaya natin to. Kaya namin manindigan, kasi ang hirap kaya. Ngayon, we are forced to look for a big brother kasi we are being bullied by a superpower. We are not prepared to stand on our own. Ganun So lang these kasimple. exercises, the balikatan exercises and different exercises that we hold po, malaking tulong din po talaga para Yes. po sa ating mga armed forces, the Marines po. Yeah, well, sabi ko nga
I also would like to take this advantage na yung mga accomplishments natin, like in my case kunwari, I led the neutralization of Abu Sabaya in 2002, no, sa Cebuco. Sino nagtulong sa amin noon? Siyempre yung mga US forces ba na kasi they have all the they have yung technology nila is better than us. So we only provided them with human intelligence, pero yung technical intelligence, the rest sa kanila yan. So kung wala sila, wala rin nung time na yun, hindi natin kakayanin, no? Pero dapat nga, sabi ko na ngayon mag-umpisa tayo kasi yan, yung Self-Reliance Defense Posture program na yan, ito na, no? Dapat gumawa tayo ng sarili nating barko. Yes. And there was a time na meron nga tayong bongbong rockets noon. Bongbong rockets. Yes, meron na noon yan nung initial stages ng SRDP na yan. Nagke-create na tayo ng mga missiles natin, mga So sana nawala ngayon yan. mas matutukan, po, Yes. something na hindi lang yung napirmahan at meron na, wala na. And then, Sana talaga, dapat kailangan natin yung isang Senador Ariel Querubin na magpupush niyan. nakakaintindi at nakakaintindi doon po sa batas na yan. Itinutulak nyo rin po, Colonel Querubin, ang mandatory revival ng ROTC. Yes. Binuwag ito noong 2008 at naging voluntary na lamang. Isa sa mga naging dahilan yung pagpatay sa isang cadet officer. May mga tutol din po dahil daw dagdag gastos lang ito at talamak umano ang korupsyon. Bakit gusto nyo rin pong ma-revive ang ROTC, Colonel? Alam nyo, nung nasa serbisyo pa tayo, ang modernization ng armed forces noon, ang balak nila is to keep it lean and mean. But a robust reserve force. So saan manggagaling yung robust na reserve force mo? Ang core nito is ROTC na yan. Tinanggal nila. It's like, tama yung sabi nyo, may namatay na parang gusto mong patayin yung daga, sinunog mo yung bahay. Ganun lang yun, di ba? Na bakit mo kailangan sunugin yung bahay? Ngayon, when push comes to shove, granting kunwari lang na nasa lakayin tayo ng ibang bansa o at least meron tayong reserve force ba na naandyan. Yun yung reason ko na di ngayon hindi pinasa. Pag nailuklok tayo, palarin tayo na maging senador, isulong natin uli. Kasi yung sabi nila na reason daw, yung budget napakalaki. Yung budget na yun, hindi naman pang isang taon, kundi pang ilang taon yan na budget. Ito ang sinasabi niyo po ay kailangan tayong mamuhunan sa mga ganitong programa. Yes, dapat. To protect our country. Usaping budget po tayo, Colonel Querubin. Pabor po kayo doon sa sinasabing i-release na lang ang budget after the midterm elections. Pabor tayo dyan. Aha. Kasi sabi nga nila tayo wala tayong hindi tayo nag-o-oppose diyan sa mga ayuda na yan kasi ang kailangan lang yung ayuda para sa lahat. Lahat ba ng tao, hindi yung ayuda pinipili lang yung nabibigyan, di ba? Ngayon itong budget na to na ang tinutukoy nyo kasi doon yan doon ba pupunta yan? Doon sa AKAP na yan di ba? Na ang tingin ng lahat gagamitin yan para sa midterm elections. So nangyayari na nga daw po bago pa last year pa ganun na . Pero dapat I think galing yan yata kay Senator Frank Drilon na sabi niya, suggestion niya na ma-release yan. Agree ako on that. Puntahan ko po yung baka makalimutan natin, baka sabihin ng mga listeners and viewers natin, gusto nyong tanong kayo ng tanong na mag-message kami tapos di nyo babasahin. Ito, si Freddy, tanong niya, ano ang edge nyo sa ibang kandidato? Well, sabi ko nga kung yung Ariel Querubin sa pagmamahal niya sa bayan, namatay tayo, ilang ulit tayong muntik mamatay, all for love of God, country, and people. Kung meron dyan yung mga kandidato nagsasabi na handa ako mamatay para sa bayan, handa ako mamatay para sa taong bayan, yung Ariel Querubin nasubukan na niya.
Yun ang edge ko. Si Darwin Rosel. Sir Ariel, ano po ang kwento sa likod ng nickname po ninyo na Push-Up Man? Yes, no. Akala ko nung una, yung pag malakas ako Mag-push up ako nito. Kasi at my age, no, I'll be turning 69, I can still do. Yesterday, I did 320 non-stop push-ups. Oh my goodness! Yeah. Are you serious? Wow! Yeah, Opo. naandyan niya sa Facebook account ko. Opo. Pero hindi yan dahil kaya ako tinawag na push-up Push-up man kasi I really push people up, I push the government up, I push my friends up, I push my children up. Ganon yung Ariel Kerubin. Kaya akala nila kasi, push up, magaling mag-push up. Pero magaling din naman po talaga kayo mag-push up. 329 non-stop. Ano po ang average? Pero daily average, talagang you make sure that you do push-ups every day? Not really every day, but every time I can, no? If time permits. Kasi I have really to rest my muscles there. Also. Yung 320 ko kahapon, my second 320 push-ups. You push For this yourself year. also, no? To Yes. nadagdag. Kasi ang sabi ko, I really have to maintain my fitness ba para pagdating ng araw, malakas pa rin ako na magsulong nito lahat ng gusto ko na ipanukalang batas. Si Ruth Valeria, tingin niyo po sapat yung ibinibigay na benepisyo sa mga sundalo? Sa ngayon, no, kasi iyan yung mga reasons natin na nag-aklas kami noon. Sa tingin ko, dapat naman na yung sweldo ng mga, sabihin natin, men in uniform, kaya mag-compete ba sa yung inflation natin? Kung may problem tayo sa inflation, nagtataasan lahat ng bilihin, ganun dapat din, dapat taasan din yung mga benepisyo ng mga kasundaluhan natin, kapulisan natin, and even yung yung mga men in uniform nga kung tawagin nila. Naku, 5 minuto na lamang po bago mag-5. Magbe-break po kami ng kaunti sa ating pagbabalik ay isasalang na po natin si Colonel Kerubin sa ating Fast Talk. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Sagot Kita Aplikante Serye. Sa True sa 105.9 serye sa Sagot Kita sa True FM sa 105.9. Oras natin, naku, 3 minuto bago po mag-5. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa at kasama pa rin po natin senatorial aspirant, former Colonel Ariel Kerubin. Dito na po tayo, Colonel, sa Fast Talk. Ito po, maiksi lamang po ito ay mabilisang tanungan sa loob ng 1 minuto. Pili ka po ng isa sa mga ilalatag kong options. Pwede po kayo mag-explain kahit konti. Ay, pwede naman po yan. Ready na po ba kayo? Handang-handa na. Handang-handa na. Okay. Sa disiplina o sa tapang, saan ka mas mahusay? Parehas. Parehas. Paborito mong sandata sa laban? Baril, siyempre. Pinakamahirap na desisyon na ginawa mo bilang sundalo? Well, yung bang, kasi sa akin, no, pagka nasa gera tayo, nakakalimutan ko yung pamilya ko. Yung welfare ng mga tao, yung inuuna ko. Na mahirap yan para sa iba. Nagtatampo ang pamilya mo niyan. Pero I'm sure naintindihan nila. Naintindihan naman nila. Sundalo o sibilyan, alin ang mas hamon? Sundalo. Kung hindi ka naging sundalo, ano ang profesyon mo ngayon? Engineer. Engineer. Pinaka-memorable na mission mo? Ay, yung Sa dami, sir. Oh yeah. Well, marami kang pero siyempre, kung saan ko nakuha yung Medal of Valor ko. Sa Kauswagan. Kauswagan. Isa bang leader ang ipinapanganak o hinuhubog? Hinuhubog yan. No? Paborito mong bahagi ng araw bilang isang sundalo? Yung bang, kasi Sunrise, sunset. paggising ko, no, nakakausap ko yung mga tao ko, yun ang paborito ko na I talk to them, I give parang
kailan mo bigyan ng inspirasyon sila. Isang katangiang dapat taglayin ng bawat leader. Sa akin, you should not always only mission oriented, but you look after the welfare of your men. And sabi nga nila, a good leader really is somebody who can make his subordinate a good leader like him. Ito po yung panghuli ko. Challenge po ito sigurado para sa bayan o para sa pamilya. Sino ang pipiliin mo kung kinakailangan? Nabanggit ko na yan kanina. Kuminsan, yan ang pinagseselosan ng pamilya ko kasi inuuna ko yung bayan. Kasi yung nangyari nga sa amin, di ba? Isipin mo, kung ang iniisip ko yung sarili ko o sila, kawawa naman yung kababayan natin ba? So, Colonel, panghuling tanong natin before we end our program, our episode, bakit ka dapat tanggapin sa Senado? well, una-una, sabi ko nga, yung Ariel Querubin, kung palarin man, hindi marunong magnakaw. Meron siyang political will. So meaning, hindi kayo magsisisi kung iluluklok ninyo siya maging senador kasi bawing-bawi kayo. Marami pong salamat for taking the time. Thank you for joining us this afternoon. Senatorial Aspirant, former Colonel Ariel Querubin. Marami pong salamat. Mga kapatid, dito nagtatapos ang 1 oras na tanungan at sagutan. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo dito sa Sagot Kita Aplikante Serye. Samahan nyo po kami ulit sa susunod na Miyerkules para kilatisin ang isa pang aplikante. Huwag kalimutan, maging bahagi ng eleksyon at bumoto ng tama. Ako po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Sagot Kita. True FM.